Nagsisimula ang kasong ito sa babaeng si Dorothea Helen Puente. Si Dorothea ay isang American serial killer na nagpapatakbo ng isang boarding house sa Sacramento, California noong 1990s. Kilala siya sa bansag na Death House Landlady. Ang kanyang mga naging biktima ay mga matatanda at mga taong may kapansanan sa pag-iisip. Mga taong walang kakayanan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Samahan niyo ako at ating balikan kung paano niya napaikot ang sistema at kung paano niya naisagawa ang mga pamamaslang na ito sa edad na 53. Ipinanganak si Dorothea noong January 9, 1929 sa Redland, California. Napakahirap ng buhay nila noong araw at napakapabaya din ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na si Jessie Gray ay isang alkoholik. Maraming pagkakataon na dahil sa kalasingan, tinatangka nitong magkitil ng buhay sa harap ng kanyang mga anak. Ang kanyang ina naman na si Trudy May Yates ay ganoon din. Palagi itong lango sa alak at dahil dito naging napakamasalimuot ng kanyang pagkabata. Sa edad na 7, pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit na tuberculosis. Lumipas naman ang isang taon, pumanaw din ang kanyang ina dahil naman sa isang motorcycle accident. Dahil ulila nang ang lubos, nagpalipat-lipat si Dorothea ng foster care. At ayon kay Dorothea, ilang beses siyang hinalay sa mga foster care na pinagdalhan sa kanya. Dahil sa kinalakhang ito, maaga nang natutong magnakaw at magsinungaling si Dorothea. Para makalimutan lahat ng mapait na karanasan mula sa kanyang pagkabata, binago ni Dorothea ang kwento ng kanyang buhay. Ang alam ng kanyang mga kaibigan at mga naging karelasyon ay ipinanganak siya sa Mexico at kamag-anak siya ng isang prominenteng politiko sa Amerika. Minsan, nagpapanggap din siyang survivor ng Bataan Death March at lumaki di umano siya sa Europe. 4 na beses na naikasal si Dorothea sa kanyang buhay. Sa edad na 19, una siyang naikasal sa lalaking si Fred McFall. Isa itong sundalo na kababalik lamang mula sa World War II noong 1945. Nagkaroon sila ng 2 anak. Ngunit dahil wala naman siyang alam sa pagpapalaki ng bata, parehas niyang ipinaampon ang kanyang mga anak. Hindi napagtiyagaan ni Fred ang ugali ni Dorothea, kaya't iniwan din siya nito noong 1948. Matapos ang paghihiwalay, walang naging ibang choice si Dorothea kundi magnakaw upang masuportahan ang kanyang sarili. Nauna siyang nakulong noong 1948 sa Riverside, California nang bumili siya ng mga damit gamit ang peking tseke. Naaresto siya ng mga pulis at nakulong ng 4 na buwan. Nang sumapit ang 1952, muli siyang naikasal sa seaman na si Axel Johansson. Dahil isang ang mandaragat, palagi itong nasa trabaho sa dagat. Dahil dito, naging malaya si Dorothea na gawin lahat ng kanyang gustong gawin nang hindi nalalaman ni Axel. Nagtayo siya ng isang massage parlor, pero ang totoo ay isa itong club na nagmamanage ng mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Nang madiskubre ito ng mga pulis, nahuli si Dorothea at nakulong ng 70 araw. Matapos ang 14 na taong pagsasama, iniwan din ni Axel si Dorothea dahil hindi na nito mapagtiisan lahat ng kasinungalingan at paglabag sa batas ng asawa. Nang sumapit naman ang taong 1968, muling ikinasal si Dorothea sa lalaking si Roberto Puente na 19 na taong mas bata sa kanya. Nalaman din nito lahat ng pagkakautang ng asawa at ang ugali nito na namemeke ng tseke at hindi niya ito nagustuhan. Kaya't matapos lamang ang 2 taong pagsasama, nag-file din ng divorce si Roberto. Ikinasal pa ng pang-4 na beses si Dorothea sa lalaking si Pedro Montalvo. Subalit makalipas lamang ng ilang buwan, nalaman ni Pedro na pati siya ay pinagnanakawan ni Dorothea. Pinepeke nito ang kanyang mga dokumento at ninanakaw ang kanyang pera sa bangko.
Kaya't makalipas lamang ang ilang buwan, nag-file din ito ng divorce. Na-finalize ang lahat noong 1976. Matapos ang 4 na beses na pagpapakasal, hindi na muling nag-asawa pa si Dorothea. Subalit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang masamang gawain at pagnanakaw. Dahil wala nang aasahan pang iba, sa pagkakataong ito ay itinodo na niya ang kanyang kasamaan. Sa loob ng napakaraming taon ng pagnanakaw at pang-iisa sa kanyang kapwa, na-master na ni Dorothea kung paano niya lalaruin ang tseke ng mga tao, kung sino ang kanyang tatargetin at kung ano ang pinakamalaking systematic loophole sa healthcare ng panahong iyon sa Amerika. Bago pa man masimula ni Dorothea ang planong ito, nakilala naman niya ang lalaking si Malcolm McKenzie sa The Zebra Club sa Sacramento. Ang lalaking ito ang nagselyo ng kanyang plano. 74 years old si Malcolm na mga panahong ito. Nag-inuman sila sa bar at nang languna sa alak, nagdesisyon ang dalawa na bumalik sa apartment ni Malcolm upang magtalik. Nang matapos ang dalawa, hinaluan ni Dorothea ng pampatulog ang iniinom na alak ni Malcolm upang mahilo ito at mawala ng malay. Dito na nilimas ni Dorothea lahat ng pera ng matanda, ang kanyang pension check, diamond ring at lahat ng mamahaling relo nito. Pagising niya kinabukasan ay wala na si Dorothea sa kanyang apartment. Inireport niya ito sa pulis at dahil hindi nga ito ang unang beses na nasangkot ito sa ganoong krimen, mabilis siyang natunton ng mga pulis. Dahil sa reklamong ito ni Malcolm, nakulong muli si Dorothea ng 5 taon. At ito ang naging aral na pinanghawakan ng mahigpit ni Dorothea. Ang naging pagkakamali niya ay binuhay niya si Malcolm kaya't nakapagsumbong ito sa mga pulis. Kaya't sa mga susunod niyang pag-atake, wala na siyang ititira pang buhay. Nang matapos ang kanyang sintensya, nirentahan ni Dorothea ang itaas na palapag ng 2-story duplex apartment sa Sacramento, California. Ginawa niya itong isang care facility para sa mga matatanda, mga pulubi at mga taong may sakit sa pag-iisip. Lahat ng mga taong ito ay umaasa lamang sa sustento ng gobyerno, katulad ng Social Security at disability checks. Nang mga panahong ito, masyadong overwhelmed ang social services at mga charities sa dami ng nangangailangan ng kanilang tulong. Kaya't hindi na nila na-check kung may lisensya ba na mag-operate si Dorothea. Naisip din ni Dorothea na mukha siyang kriminal ng mga panahong iyon, kaya palagi siyang pinaghihinalaan at nahuhuli ng mga pulis. Dahil dito, pinalitan din niya ang kanyang imahe. Hinayaan niya na pumuti ang kanyang buhok at pinagmukha niyang mas matanda ang kanyang sarili. Nagsuot siya ng mga duster at maluluwag na damit at nagsuot din ng salamin. Mas maraming magtitiwala sa kanya kung ang imaheng ipapakita niya ay isang mapagmahal at maarugang lola na walang ibang nais kundi makatulong sa kanyang kapwa. Nang makakuha ng go signal mula sa social services, sinimula na ni Dorothea na tumanggap ng mga boarders sa kanyang apartment. At hindi nga nagtagal, dumagsa na ang kanyang mga tenants. Dahil sa kanya na nakatira ang mga boarders na ito, nagawa niyang i-redirect ang kanilang mga tseke papunta sa kanya. Kaya't buwan-buwan ay patong-patong ang tseke na dumadating sa kanyang bahay. Naisip ni Dorothea, nagagana lamang ang ganoong scheme ng ilang buwan. Kaya't bago pa man sila makapagtanong, ay ididispatcha na niya ang kanyang mga target. At syempre, ang uunahin niya ay iyong malalaki ang nakukuhang pensyon mula sa gobyerno. Nilagyan niya ng mataas na dosage ng sedative ang mga pagkain at mga inumin ng kanyang mga biktima. Dahil sa taas ng dosage, nauwi ito sa pagkamatay. Para maitago ang kanilang mga labi, binayaran niya ang kanyang mga kaibigan na maghukay ng libingan sa harap ng kanyang bahay.
Hindi naman nagtaka ang mga taong binayaran niya dahil ang kanyang paliwanag ay home improvement iyon upang pagandahin ang kanyang bakuran. At kapag sumapit na ang dilim, dito na niya inililibing ang mga bangkay sa mga hukay sa harap ng kanyang apartment. Binubuhusan muna niya ng kemikal ang mga labi para mas mabilis na maagnas ang mga katawan. Pagkatapos iyon, binubuhusan niya ng semento ang hukay para masil ang libingan. Pagkatapos mailibing ang mga katawan, tinataniman din niya ng mga bulaklak na may matinding amoy ang mga libingang ito upang makonsil din ang amoy na nanggagaling sa nabubulok na katawan ng kanyang mga tenants. Dahil patay na nga ang mga taong ito, dumadating pa din ang mga tseke sa kanyang address at ang ibig sabihin noon ay sa kanya na ang mga pera. Ganito ang proseso na paulit-ulit na ginagawa ni Dorothea sa pagdaan ng mga panahon. Sa kasamaang palad ay walang nakapansin dito. Sa loob ng ilang taon, nakakulimbat si Dorothea ng halos $100,000 mula sa pensyon ng kanyang mga tenants. Ginamit niya ang mga perang ito para mag-shopping, magpa-plastic surgery, panlilibre sa mga taong hindi naman niya kakilala sa mga bars. Nagbibigay din siya ng pera sa mga charities para ipakita sa komunidad na isa siyang mabuting mamamayan. Nag-sponsor din siya ng educational scholarship at nag-donate ng pera sa mga lokal na politiko sa Sacramento hanggang sumapit ang taong 1988. Narinig ng outreach counselor na si Judy Moyes ang magandang review sa care facility ni Dorothea. Kaya't ni-refer niya ang isa sa kanyang mga pasyente na si Alvaro Bert Montoya. Marahil malaki ang nakukuhang benepisyo ni Bert mula sa gobyerno dahil 2 linggo pa lamang siyang nakatira sa apartment ni Dorothea ay siya na agad ang naging target nito. Katulad ng mga naunang biktima, nilaso ni Dorothea si Bert at sa kasamaang palad ay namatay din ito. At katulad din ng mga nauna, inilibing niya din si Bert sa harap ng kanyang apartment. Subalit iba si Judy kumpara sa ibang mga social workers. Malaki ang malasakit nito sa kanyang mga pasyente at regular niyang chine-check ang mga ito. Nang tanungin ni Judy si Dorothea kung nasaan si Alvaro, sinabi ni Dorothea na nagbakasyon di umano ito sa Mexico. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Judy dahil ilang taon na niyang minomonitor si Alvaro at hindi nito ugaling umalis o magbakasyon nang hindi nagsasabi sa kanya. Inireport ni Judy ang pagkawala ni Alvaro at dito na nga nagsimula ang investigasyon ng mga pulis. Inireport niya din sa social services na tuwing dadaan siya sa bahay ni Dorothea ay nakikita niya na palaging may mga bagong hukay ng lupa sa harap ng apartment at hinala niya ay maaaring nakalibing doon si Bert. Dito na nga hinukay ng mga pulis ang mga butas sa harap ng apartment at doon ay natagpuan nila ang 7 labi ng mga tenants ni Dorothea. Ang kanya mga naging biktima ay sina Ruth Monroe, 61 years old, Leona Carpenter, 68 years old, Dorothy Miller, 64 years old, Benjamin Fink, 55 years old, Vera Martin, 64 years old, James Gallup, 62 years old, at ang pinakahuling biktima na nagbigay tuldok sa kasamaan ni Dorothea ay si Alvaro Bert Montoya. May isa pa siyang naging biktima na si Everson Gilmoth na natagpuan ng mga pulis sa isang ilog na nakalagay naman sa isang box. Nagsimula ang trial kay Dorothea noong 1993 sa Monterey County. Ihinarap sa korte ang patong-patong na ebidensya na magdidiin sa matanda. Mga resibo na buwan-buwan ay nakakakubra ito ng hindi bababa sa $5,000 mula sa pensyon ng mga taong kanyang iniligpit. At matapos ang trial, si Dorothea ay nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at hindi rin ito nabigyan ng tsansang maparol. Ikinulong si Dorothea sa Central California Women's Facility sa Chowchilla, California
at pumanaw noong March 27, 2011 sa edad na 82. Nang taong 2010, nabili ng mag-asawang Barbara at Tom Williams ang bahay sa downtown Sacramento sa isang public foreclosure auction sa halagang $226,000. Sa kabila ng madilim na nakaraan ng bahay na ito, nirenovate nila ang bahay upang bigyan ito ng panibagong buhay. At sa bahay na ito, tumira ang kanilang pamilya ng halos ilang dekada. Hindi naman napigilan ng pamilya ang mga nag-oosyoso at mga true crime fanatics, kaya't laging maraming tao sa labas ng kanilang bahay. Sa halip na mainis, sinakyan na lamang nila ang kasikatan ng kanilang bahay. Naglagay sila ng manikin sa labas ng kanilang bahay na kamukha ni Dorothea. Naglagay din sila ng sign sa labas ng bahay ng isang biro na lahat ng makukulit at magte-trespassing ay lalasunin at ililibing sa mga hukay katulad ng ginawa ni Dorothea sa kanyang mga biktima. Lumabas din sila sa award-winning documentary na may pamagat na The House is Innocent. Na-feature din sila sa ilang mga local historic home tours na inorganisa ng Preservation Sacramento upang maka-attract ng mga turista na gustong makita mismo ang bahay kung saan ginawa ni Dorothea ang mga pamamaslang. Napabalita din kumakailan na may niluluto ang HBO na isang series patungkol sa kasong ito na may pamagat na Dorothea. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.